So last Sunday, pinag-usapan po natin itong the increase o paano po magiging mas lalong magiging masama. And one of the reason na natin pong napag-aralan, the false prophet. Many false prophet will arise. Bakit po maraming mag-i-increase na masama? Kasi ang turo po ng false prophet is all about emotion. He will stir up the emotion, pero wala pong katotohanan, walang transformation. Excite lang tayo at ililigaw tayo. Yung doktrina, yung totoong salita ng Panginoon, buhay na dapat lakaran ng mga mamamayan, ay hindi magiging ganon. So that's why maraming madideceive. Kasi ang turo ng false prophet is all about self-centered, not Christ-centered. The teaching of Christ is all about sacrifice. The teaching of the false prophet is comfort. That's why maraming gustong comfort, ayaw ng sacrifice. So ngayon, pag-usapan natin itong, dito pa rin tayo sa ating verse, Matthew 24 verse 12, it says, sin will be rampant everywhere and the love of many will grow cold. Weak thought, falling away, and how faith slowly dies. So pag-usapan po natin, yung pagkawala, maraming mawawala sa simbahan. So, amen. So, tinan mo yung katabi mo, sabihin mo, ang panalangin ko, manatili ka sa Panginoon. Yes, ligligan. Sa huling panahon, hindi po madaling mamuhay sa Panginoon. Mas maraming gustong mamuhay para sa kanilang mga sarili. Amen. Pero sabihin mo ulit sa katabi mo, pinapanalangin ko, manatili ka hanggang dumating ang Panginoon. Amen. Here is the word ang ating pag-uusapan. In 1 Timothy chapter 4, verse 1, it says, now the Holy Spirit tells us clearly that in the last times or last days, some will turn away from the true faith. Some, so hindi naman pala lahat, some. Some will turn away from true faith. Hindi po faith, but true faith. Sa totoong pananampalataya. They will follow deceptive spirits and teaching that comes from demons. O mga demonic teachings na po ang susundin ng tao at hindi na po yung salita ng Panginoon. So, tingnan po natin ito. How faith will slowly dies. So, ang pagkamatay po ng ating pananampalataya ay hindi po ito instant. Ito po ay paunti-unti. Kaya nga yung word, slowly. At pag-aaralan po natin, ano yung mga indicator para malaman mo, pag-aaralan natin to prepare ourselves, ako pa ba ay on fire pa ba? Ako pa ba ay kasi, hindi ibig sabihin nandito kayo sa presensya ng Panginoon, andito kayo every Sunday, malago na kayo. Hindi po basihan ng Sunday na kayo yung malago. Malago, maaaring malago. Yung pagsunod natin kasi, ang Sunday naman, non-negotiable naman yan, di ba? Non-negotiable yan. Kasi pwede ito maging religious activity, ang Sunday. Kapag hindi mo nauunawaan ng malinaw, bakit may Sunday? Kasi baka doon pa rin tayo sa dati nating kaisipan na ang malaga nasa simbahan. Because tama naman yun. Sounds good, but not. Okay. How faith will slowly dies? Number 1, deception. Ang unti-unting papatay sa pananampalataya ng isang tao ay sa pamamagitan ng pandaraya. So, nilagyan ko po ng meaning para hindi kayo mawala. Deception is the root of apostasy. Anong apostasy? Pagtalikod. Amen. So, ang ugat ng pagtalikod, ang dahilan dahil nadaya. Walang tatalikod sa Panginoon kapag hindi nadaya. Hello? So, ngayon, ito po yung ating word. Kaya yun ang una. Bakit siya mawawala? Bakit maraming mawawala? Bakit maraming mapopall away sa faith at lalayo sa Panginoon? Ang dahilan, una, dahil nadaya. Dahil ang pagdaya, ito ay ugat ng pagtalikod sa Panginoon. So ito po ang verse po natin. In Matthew 24 verse 5, it says, Jesus told them, don't let anyone mislead you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah. They will deceive many. So the root of apostasy is deception. And the main reason of deception is dahil marami pong pupunta at magpapakilala na Kristo. What is Kristo? Alam natin, He is Messiah. Lahat ng tao naghahanap ng tagapagligtas. Kaya nga mayroong religion. The reason why have religion, para yung tao matutong, hindi lang matuto at matuto about maniwala sa Diyos.
Pero most likely, talagang lumalapit ang tao dahil alam niya mamamatay siya at nangangailangan siya ng tagapagligtas. Pero sabi ni Jesus, be careful because in the last days, maraming magpapanggap. Pakisabi, magpapanggap. Maraming magpapanggap na sila ang tagapagligtas. Amen. So, let's go back to the kingdom. Let's go back. Kaya nga yung mga tao, hanggat hindi mo bumabalik sa turo ng kaharian ng Panginoon, maraming mawawala. So ano ba ang pundasyon ng sabi ng Lord na Messiah? So here is the foundation. Alam natin to. Ituro nyo po ito mga kapatid. On or off of our camera. On or off of Sunday. Monday, kapag mayroon kayong pagkakataong ituro nyo ito. Sino si Jesus? Alam natin to. Ito yung foundation natin. Matthew 16 verse 17. Napakalinaw ng sinabi, nang tinanong ni Jesus ang kanyang mga disciple at sumagot si Pedro at ang sabi ni Pedro, Simon Peter answered, you are the Messiah. Kasi bakit? In the last days, maraming mawawala dahil sa Messiah. Sa Messiahang peke. Hello? Magpapanggap ng tagapagligtas. Pero anong sinabi ng Bible na Messiah? Sabi ni Pedro, you are the Messiah, the Son of the living God. Ituro nyo itong pundasyon na to. Dahil pag hindi ito naturo na malinaw, maraming mawawala sa Panginoon. Sino daw si Jesus? He is the Christ. Dito, maraming mawawala dito. Kasi mayroon lang isang tagapagligtas ng mundo, anak ng Diyos. Ang tanging tagapagligtas ng mundo ay ang anak ng Diyos. Malinaw yon. Ito po ang sinabi. Jesus replied, you are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. At ito sinabi, you did not learn this from any human being, which means, parang ganito sinabi, Peter, napakapalad mo. Dahil ang aking ama mismo ang nagsabi na ako ang iyong tagapagligtas. Palitan mo yung pangalan ni Simon Peter. Palitan mo, i-personalize natin. Napakapalad mo. Sabihin mo pangalan mo. Dahil ang kapahayagan nito ay inihayag ng Amang nasa langit na ang tagapagligtas mo, pangalan mo, ay si Kristo na anak ng Diyos. Pwede mong palakpakan ng Panginoon. At dito maraming mawawala. At ito ang dahilan bakit darating ang araw, maraming mga mananampalataya kay Kristo papatayin. Dahil sa katotohanan ito. Dahil hindi matanggap ng mundo na mayroong anak ng Diyos na dumating sa lupa at namatay para sa kasalanan ng lahat ng tao. Para sa kanila ito ay isang kahangalan, pero sa atin ito ay kaligtasan. Shall we clap the Lord? Who is our Savior? Jesus, the Son of the living God. He is the Messiah. Teach that. Ituro nyo yan. So, bakit? Ang kapahayagan na yan, kapahayagan ng Diyos Ama, na ang kanyang anak ang tagapagligtas ng buong mundo. Okay. At ito ang sinabi na, basahin po natin. Ito ang magiging dahilan. Dahil hindi nila matanggap ang katotohanan. Tingin pa kayo dito? Many, pakisabi many, will turn away from Jesus. Bakit? And betray and hate each other. Dahil ang turo ay magkakagulo na. Pero ito yung sabi ni Lord. Sabi ni Lord, I am the truth, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Bakit magkakagulo? Kasi may magtuturo, hindi Diyos yung anak, si Kristo. Huwag kayong maniwala doon. So ngayon, marami pong di-deceive. Even the elect, kahit yung pinili na. Bakit? Hindi na nagbabasa ng Biblia. Kaya sabihin mo sa katakin mo, para hindi ka madaya, basahin mo Biblia mo. Bakit? Minsan binabasa pa natin kung ano-ano mga books. Bago kayo magbasa ng mga books, basahin niyo muna yung Biblia. You want not to be deceived? Read your Bible. So, bakit? Itong sabi ng Biblia. Dahil marami ng turo about kay Kristo, una, si Kristo hindi Diyos. Hindi siya tagapagligtas, pero sa atin malinaw kung sino si Kristo. Ito magkakagulo na, kaya maraming wawawala. Amen. At sa turo ng Panginoon, na ang discipleship is sacrifice. Maraming ayaw mag-sacrifice.
Amen. Yun ang isang dahilan pa. Amen. Tapos the message of the kingdom is very hurting. Amen. Sasaktan ka, iko-correct ka, i-review ka, kaya maraming mawawala. Pero sabi sa katakin mo, ang manatiling tapat hanggang wakas. Yan. Amen. That's the message of the kingdom. Hindi ko yan i-compromise. Hindi ko yan i-compromise. Okay. Basahin po natin. In Matthew 24 verse 11, ito pang dahilan. Mayroon na nga din may peking Kristo na, may peking propeta pa. Kaya ito pa mas lalong magpapagulo. Dahil peke na nga yung nakuha nilang Kristo, nagdagdag pa, may peke pang propeta. Kaya dalawang problema mo. Hello? Pero tayo ang problema nila. Amen? Dahil ihahayag natin ang kanilang mga gawa at ituturo natin kung sino si Kristo. Many false prophets will appear and will deceive many. Dahil itong false prophet, hindi ito magtuturo kay Kristo na anak ng Diyos. Ang ituturo nitong Kristo, yung Kristo ng mundo na pang-worldly, hindi pang-kaharian. Hello? Ulitin ko, yung teaching ng false prophet na to, you will i-motivate ka, i-stimulate ang iyong emotion, i-excite ka, pero walang transformation na mangyayari sa buhay mo. Mananatili kang mabubuhay sa kasalanan. Ang ating Kristo na nagpakilala sa atin, nagbabago ng ating mga buhay. Amen. Shall we clap the Lord? Yung Kristo na tanggap natin, tinuturuan tayong lumakad sa holiness, iwanan ng dating buhay na makasalanan, at tumungo sa buhay na walang hanggan. Righteousness. That's why the Lord says, seek you first His kingdom and His righteousness. It's clear. Okay. Pakibasa. Matthew 21 verse 12. Sin will be rampant everywhere and the love of many will grow cold because of the false prophet. Kaya anong gagawin po natin? Give your faith. Ang sagot sa deception, give your faith to Jesus, the Christ, the Son of the living God. At ang tawag ko dyan, cornerstone. Christ Jesus is the cornerstone. Pag malinaw sa iyo si Kristo na anak ng Diyos yung tagapagligtas, yung 12 disciples namatay dahil sa katotohanan na yan. Amen? Yung iba, pinako ng baliktad dahil sa katotohanan na yan. Yung iba, pinatay, pinakuluan ng mantika bago patayin. Yung iba, pinuputulan ng mga daliri ang mga kamay bago patayin. Pero hindi sumuko sa katotohanan na yan. Tanungin mo ang katabi mo, ikaw hanggang saan ka? Kasi ang problema natin ngayon, yung generation natin, tinan mo, na-persecute lang. Napagsabihan lang na, uy, buang agin ka na pala. Hindi na nagsimba. O wala pa nga pambira. Si Jesus nga, dumanak ang dugo. Yung iba, pinako. Ikaw, pinagsabihan ka na, pinagwikaan ka na. Ganon ba katiba yung pananampalataya mo? Kaya ito ang dapat natin gawin. Study your faith and faith. Dalawa yan. Stand in your faith and your faith for Christ Jesus. Kaya, masanay na kayo pag na-review kayo ni pastor. Si pastor pala nga nag-review. Paano pag dumaan na kayo sa testing of your faith? Kaya hindi madali, tama sabi ng Bible, hindi madaling pumasok sa karya ng Diyos. You will be tested if your faith is genuine. So, kaya ang gagawin natin para paglabanan ng deception? Give your faith to Jesus. The Christ, the Son of the living God. No matter what, kahit anong mangyari, I am for Christ Jesus, the Son of the living God. No more less, period. Tapos na usapan. Maliwanag po ba? Para hindi tayo ma-deceive. Number 2, how faith will slowly dies. Number 2, ito po ang mangyayari. Hardened heart. Pag-usapan po natin ito. Pinatigas na puso. Pag tumigas sa puso ng isang tao, it kills faith. Ulitin ko po. Pag matigas na po ang puso ng tao, namamatay ang pananampalataya. Tingnan po natin itong verse. Basahin po natin. Let us ready po. Be careful then, dear brothers and sisters, make sure that your own hearts are not evil, unbelieving, turning you away from the living God. So, tingnan po natin ito. Para mas, Hebrews 3:13, pakibasa. You must, lakasan niyo po, 1, 2, 3, go. You must warn each other every day while it's still today, so that none of you will be deceived by sin and hardened against God.
warn. Pag sinabing warn, ganito, binabantayan mo yung kasama mo, hindi sa kanyang pagkakamali, kundi para hindi po siya mawala sa Panginoon. Pinapalalahanan po natin, warn everyone, mag-ingat ka kapatid. How heart becomes hardened. Pag-usapan po natin ito. Paano ba tumitigas ang puso ng isang tao? Paano tumitigas ang puso ng isang tao? Okay, number 1, by ignoring conviction. Doon nagsisimula, tumigas ang puso ng tao. Hello? Are you there? Basahin po natin yung Word of God. And the Word of God says in Hebrews 3:15, today when you hear His voice, do not harden your hearts as Israel did when they rebelled. Sa madaling salita, kapag ang banal na Espiritu nangungusap sa'yo, huwag kang maging matigas. Kasi doon magsisimula, magiging matigas ang puso mo. At pag nagsimula matigas ang puso mo, maraming mangyayari. Ulitin ko, makinig sa tinig ng banal na Espiritu. The Bible says, today when you hear His voice, voice of the Holy Spirit, listen, obey. Bakit? Ito po ang pangalawa, huwag natin patagalin. How hearts become hardened? By practicing sin repeatedly. Kapag sinasabi sa'yo ng banal na Espiritu, itigil mo na yan, pero lagi mong ginagawa at paulit-ulit mong ginagawa, doon magsisimulang magiging matigas ang puso mo. Hindi ka na marunong makinig. Basahin po natin yung word. And the word says, in 1 John chapter 3, verse 9, it says, those who have been born into God's family do not make a practice of sinning. Okay, practice. Ano ba yung word na practice? Paulit-ulit. Sa basketball, kung hindi ka marunong mag-shot, para makashot ka, di ba, uulit-ulitin mo hanggang ma-master mo. Kaya sabihin sa katakin mo, master holiness, not sin. Yun ang ulit-ulitin mo. Yun ang ulit-ulitin natin. Paano tayo magiging banal sa harapan ng Diyos? Paano tayo gumawa ng mabuti, ng matuwid? Yun ang imamaster po natin. Hello? Ang sabi ng Bible, don't practice sinning. When you practice sinning, you harden your heart. When you ignore the voice of the Holy Spirit, you harden your heart. Okay, number 3. Ito po ang number 3. Justifying sin. Napansin niyo po, una, in-ignore mo yung conviction. Pangalawa, may ginagawa kang paulit-ulit na masama. At ito ng pangatlo, didepensa ka na. Didepensa mo, you will justify na yung ginagawa mo, okay lang yon. God is gracious. God is merciful. Hello? You will justify. Okay, sabi ng Word of God, ito pa sinabi ng Proverbs 28 verse 13, people who conceal their sins will not be prospered. And the Bible says, but if we confess and turn them, they will receive mercy. Kaya sa halip na dumipensa ka, aminin mo na lang at magpakumbaba ka. Para hindi ka magkaroon ng pusong bato. Kasi matigas eh. Amen? Ang bagong, alam niyo po, ang bagong puso binigay sa atin ng Diyos, pusong, buhay na puso. Bagong buhay, bagong puso. Hindi pusong bato. Amen? So, ngayon, number 4. How heart become hardened? Number 4, ito po, becoming numb. Dahil dumidipinsa ka sa kasalanan, ang mangyayari, magiging manhid ka na. Kanina pusong bato. Ngayon, manhid na puso. Parang mga kanta to ah. Okay, basahin pa natin yung Word of God. Sabi ng Word of God, may pinaghuhugutan pala. Yung pala yung mga pinaghuhugutan ng mga kanta na yan. Puro kasalanan. At ito ang sabi ng Word, their minds are full of darkness. They wander far from the life God gave because they have closed their minds and hardened their hearts against Him. They have no sense of shame. Wala na talagang kalo-alo. Ang tawag nito, garapalan na siya. And, Pastor, good morning. So, sabi nila, they live for lustful pleasure and eagerly practice. Kanina, practice sinning. Ito, practice every kind of impurity. Nag-improve, nag-upgrade. Lahat na ng uri ng mga malain, ando na. Tama sabi ng Bible, kapag ang isang tao ay nawala sa Panginoon,
Nagkasala yung isang tao, babalik ang masamang espiritu at mas marami siyang kasama. Kaya magiging mas worse yung isang tao. So that's why, ito na po ang mga nangyayari. So, number 5 na tayo. Okay, number 5. How hearts become hardened. Number 1, by ignoring conviction, practicing sin repeatedly, justifying sin, becoming numb, unbelief grows. Ito na. Mas lalo mo nang kamumuhian ng paglilingkod sa Panginoon, ayaw mo na. Marami ka ng hindi pininiwalaan. So, mga unbelief mo, basahin po natin to. Hebrews 3:12, it says, be careful then, dear brothers and sisters, make sure that your own hearts are evil and unbelieving, turning you away from the living God. Okay, last na natin to para hindi tayo tumagal. Number 6, conviction. Ito po, dito magtatapos. Yan. At pag namatay na ang pananampalataya mo, anong sabi ng Bible? Faith without work is dead. Bakit hindi gumagana yung faith at bakit hindi gumagalaw? Dahil dito. Paano pa naman gagalaw? Paano mabubuhay ang pananampalataya mo? Una, you ignore the conviction. Pangalawa, you practice sin. Pangatlo, you justify na okay lang yung ginagawa mo. At ito mangyayari, pang-apat, eto na, magiging manhid ka na. At sa pang-lima, hindi ka na talaga maniniwala sa Panginoon. At panghuli, wala ka ng pananampalataya. Sige, check nyo nga ang inyong mga pakiramdam. Hindi pakiramdam, ang katotohanan. Kasi ang pakiramdam, mandaraya yan. Kumusta ang katotohanan ito sa inyo? Andyan pa ba kayo? So, in Romans 8, so letting your sinful nature control your mind leads to death. At the Bible says, but letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Alam niyo po, para ma-restore ang ating faith, basahin niyo po ito maigi. Let the Spirit control your mind. At ito po ang challenge sa atin. Strengthen your faith to overcome a hardened heart. Then, let the Holy Spirit control your mind. Ayaw mo ng pusong bato, ayaw mo ng pusong matigas, ito kailangan mo. Strengthen your faith. At sabi ng Bible, ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng salita. Kapag nangusap ang Diyos sa'yo, gawin mo. Alam niyo po bakit unti-unti namamatay at nagiging pusong bato tayo? Bakit? Dahil kahit may devotion, kahit nangungusap ang Diyos, sabi sa katakin mo, patay malis siya. So, kaya sabihin mo sa katakin mo, huwag kang patay malis siya. What the Bible says, kung anong tinuturo sa atin, gawin po natin. Number 3, how faith will slowly die. Dito tayo magtatapos. Number 3, compromise. Ito po ang pinakamalupit. Isa sa pinakamalupit. Number 1, paano nagiging hardened ang heart? Through conviction or deception. Deception is the root of apostasy. Bakit nagkakaroon ng deception? Dahil mayroong mga fake Messiah and false prophets. Pangalawa, paano namamatay ang pananampalataya? Hardened heart. At yung 6 na yun ang dahilan, bakit nagiging pusong bato ang isang tao. At ito tayo sa pangatlo. Compromise. Compromise weakens our conviction. Okay, basahin po natin itong verse. Revelation chapter 3, verse 15-16. Ito na. Basahin niyo po. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. I know all the things you do, that you are neither hot nor cold. I wish that you were one of the other. But since you are lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Ang tawag ko dito, ito yung mga Kristiyano na neutral. Yeah. Hindi siya backslider at hindi naman siya leader. So, yan ang tawag dito. Hindi siya backslider, hindi naman siya leader. Ang tawag sa kanya, lukewarm. Bakit? Hindi naman siya mainit. Hindi naman siya on fire, pero hindi naman siya backslide. Maraming gusto sa church, ganyan lang ang buhay. Pero, ayan, basahin niyo totoo, ha? Mamili na lang kayo. Isipin niyo maigi ito, ha? Pag-aralan niyo maigi. Si Lord mismo nagsabi, ha? Sabi niya, siya mismo nagsabi, be careful of this revelation, ha? This is truth. Sabi niya, kasi gusto ni Lord, we are on fire. Pero sabi ni Lord, parang, bakit? Yung tao kasi neutral, hindi talaga mapapakinabangan yon. Hello? Ulitin ko, ang taong neutral sa Panginoon hindi mapapakinabangan. Bakit? Pag in-invite mo yan maging on fire, may dahilan yan. Pag in-invite mo naman na mag-backslide, hindi yan tumutugot. Hindi naman tumutugot. Inom tayo? Hindi. Born again ako.
Come on, mag-disciple tayo. Di ka lang, pastor, saka na lang. Alam niyo po, masakit ito, pero ito, totoo. Playing safe. Pero ang problema ito, what the Bible reveals to us, hindi po, wala po dito safe. Hindi ito safe. Pasahin nyo, I will spit you out of my mouth. Bakit? Kung ako, pambira, damali ko mapakinabangan, amen, amen, amen. Kasi lahat tayo tinawag ng Diyos for a purpose. Remember, Christ Jesus died on the cross, mali po ang kaisipan na ligtas na ako, bahala kayo sa buhay nyo. Sasabihin ko sa iyo ang katotohanan, kawawa ka sa prinsipyo mo yan. Saan mo nakuha yan? Dahil si Jesus namatay to save you, to reveal His purpose for your life. Para maging kapag-paginabang ka sa Kanyang kaharian. Are you there? Kaya pag ikaw ay isang lukewarm, isa lang ibig sabihin yan. Kasi aram mo, ang taong neutral, may pasimpleng ginagawa yan. Galing ako dyan eh. Amen? Hello? Kaya sabihin sa katakin mo, kung uminit ka na. Kung magpapapoy ka rin lang sa Panginoon, magpapoy ka na. Ayaw sana nagadabdab lang. Kung makakalayo ka, kumalayo ka. Sabi sa katakin mo. Sabi ya. Kung kalayo ka, kalayo. Kung lalayo ka, layo ka. Dalawa lang yun. Oh. Doon lang, di ba? Masakit itong usapan. Masakit ito, pero ito totoo. Kung lalayo ka, lumayo ka na. Kung lalapit ka, lumapit ka. Sabi ng Lord, I will draw near to you if you draw near to me. Ito ang ayaw marinig ng mga taong, amen, mga Kristiyanong playsip, ayaw makarinig ng ganyan. Balasubas naman itong pastor. Anong balasubas doon? Balasubas ba sinabi ko? Amen? Ito yung totoo eh. Hello? Pansinin po natin, basahin po natin ito. Ito lang ang pinakamaganda para walang compromise. Choose God, love and serve Him faithfully. Don't compromise. Stand up for God. Kung tatayo ka sa Panginoon, tumayo ka. Kung mananampalataya ka sa Kanya, manampalataya ka. Babalikan ko, hindi ako nagsabi nito ha. Hindi ako nagsabi nito. Bakit malakas ang loob ko magsabi? Tingnan mo, yung Panginoon ang nagsabi. Yung hari natin. Siya na mismo ang nagsabi. Para bang ganito kinakausap ka, tumadong ka. Ha? Hindi ka man lang maging unfair, sukat tayo ikaw. Kakatakot naman po. So, hindi talaga nakakatakot talaga. Hari na yun eh. Takot nga kayo na ako na nagsabi. Wala lang, pagkaharap mo na yung hari natin. At siya nagsabi sa iyo ng gano'n. Anong ibig sabihin? We need to prepare ourselves in the last days. Last days is not, sabi ko nga, it's not a playing game. Ang last days po ay hindi po ito. Ito ay laban ng pananampalataya. Ito ay laban ng paninindigan para sa Panginoon. Bakit? Kung gaano kaseryoso si Lord sa pagligtas sa atin, ganun din kaseryoso ang kaaway, sirain ang buhay mo. Ganun din kaseryoso ang kaaway, hugutin ka sa Panginoon at wasakin ang buhay mo. Pero tandaan nyo po, bago mawasak ang buhay natin, namatay na si Lord sa atin. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. So, kaya ito po, huwag ka na mag-compromise. Ang gawin mo ngayon, ito ang last. Ito, stand up for God. Kung tatayo ka, tumayo ka na. Kung maninindigan ka, manindigan ka na. Are you there? Okay. Tapos na po ako. Huwag na natin patagalin. Simple lang naman na mensahe. How faith slowly dies. Do not be deceived. Amen? Kasi many false Messiah, false prophet will come. Dapat ang our cornerstone, Jesus is the Messiah, the Son of the living God. Pangalawa, do not harden your heart by ignoring conviction. Pangalawa, number 2, practicing repeated sin, justifying sin, becoming numb, unbelief, faith dies. Ito panganim. So, yung 6 na yon, masterin nyo yun na huwag nyong magawa. Hindi kayo masterin yung gawin nyo. Nilagay yon para huwag nyong gawin. Kasi pag ginawa nyo yon, titigas ang puso nyo at ang pananampalataya mo mamamatay. Kaya yung faith, kaya huwag kang magtaka kapag isa yan, may pananampalataya pero walang ginagawa. Kasi baka mayroong 6, may isa dun sa 6 na mayroong siyang ginagawa. Hello? At ito po ang pangatlong hamon. Don't ever compromise. Parang ganito, simple lang. Don't be playing safe. When you serve the Lord, serve Him.
Gawin natin, sa mga tatay at mga nanay dito, gawin natin yung hamon. Sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord.